isang backyard hog raiser mula sa lungsod ng Quezon, ang nakaranas ng problema sa pag-aalaga dahil sa pagkakasakit ng kanyang mga alagang baboy at ang matinding amoy sa kanyang babuyan. Sa taas ng halaga ng pagkain at pagpapagamot sa tuwing may sakit ang kanyang mga alaga, ay malaki ang kanyang nagagastos kaya nauuwi lang sa pagkalugi. Pero nang malaman ni Ma'am Nora ang tungkol sa Atovi at sinimulang gamitin ito sa kanyang mga alagang baboy, ay naging magaan ang kanyang pag-aalaga dahil bukod sa wala ng problema sa mabahong amoy, ay mas naging masisigla pa ang kanyang mga alaga, kaya naman menos gastos na, maganda pa ang kanyang benta. Sa ngayon po ang alaga ko, isang inahin at 2 patiner. Itong dumalaga ko, ngayon lang po namin ginawang inahin ang anak po niya ay 10. Nagtatrabaho po ako dati, so nung mawalan po ako ng trabaho, ito po ang pinalit ko. Pag yung nag-LBM po, yung sahan ng saging or ng dahon, yun po yung napakain namin. Tapos pag merong ibang sakit, pinapa-injectionan po namin. Kaso tatawag po kami ng veterinary para mapa-injectionan. At yun, nagdadyan yung paligkakasakit. Siyempre, pili ka dito, pili ka doon. Nandun yung mga antibiotic. Tapos yung pagkain pa. Diba? It's mahal. Mula po nung gumamit ako ng Atos, yan ko po nakita na mas ligla yung mga alaga. At higit sa lahat po walang kakaba-kaba sa dibdib. Kasi po, kumbaga, nandiyan po yung lakas ng loob namin. Kasi nasubukan ko na po wala naging problema. Saka higit sa lahat po, madaling may benta ang alaga. Kasi po dati 8 months 8 months pa, bibilang ka ng 8 buwan. Diba? Tagal nun, lugi na kami. So, ngayon po, sa 4 months pa lang po, nabebenta na po na. Dati po hindi ako gumagamit. Siyempre po, tikit-tikit ang bahay namin. Nakakaya sa kapitbahay. Mula nang gumamit po ako ng Atovi, wala na po yung amoy. Pati po yung ihe, wala pong amoy. Pati po sa aso, nag-try ako, wala din pong amoy. Pag tinanggal po namin yung tumi ng baboy, nilalagay ko po sa balde yun. Nilalagyan ko ng pusot. Mga 1 month po, or nadudurog na po yung pusa kasi po madali siyang madurog. So, dinadagdag ko po sa mga halaman ko po. Kaning baboy po ang aming pinapakain. Nagpapakain po kami niyan ng baboy sa 3 beses po sa maghapon. Ang preparasyon po ng pagpapakain ng baboy inuhugasan po namin to kung iba ng amoy. Pero kung halimbawa po wala naman po amoy at bago, direkta na po namin pinapakain at nilalagyan namin Atovi. Bali po yung Atovi na yon ang nilalagay namin para sa mga patiner, 1 teaspoon po sa 2 sandok. Pagdating naman po sa inahin, 2 tablespoon at 3 sandok na kanin baboy. Sa karne naman po, nagkatay kami 1 beses. Bukod po sa walang amoy, walang lansa, malinam na po siya at manipis ang taba. Kung kaya ko po, kaya din niyo. I-try po ninyo. Mag-upisa muna po kayo sa isang baboy or isang baboy, gawin niyo po inahin. 8 months lang po aantayin niyo. Pag na 8 months, maglalandi na po yan, pwede pa barakuhan. So pag nanganak po yan, yung anak niya, doon na po kayo kumuha ng pambawin. Kayo, bakit hindi ninyo subukan? Inahin man o patabain ang inyong aalagaan, problema sa babuyan ay agad masusolusyonan. Katuwang ang Atovi sa inyong pagpapalaki, ay masisigurong ang mga alagang baboy ay masisigla at matibay ang resistensya. Kaya laking tipid na, kikita pa ng maganda.